Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Pwede po ba nating itaas ang dalawang kamay natin sa Panginoon? Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyo pong kabutihan, katapatan, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil kahit kailan, hindi po kayo nagkulang. Kayo ang tunay na Diyos, Panginoon, Hari ng mga hari. Pinupuri, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Ikaw lamang po ang aming Panginoon at wala na pong iba. Salamat po sa inyo, Lord God. We give you all the glory, we give you all the praises. Panginoon, we allow you, Holy Spirit, to teach us, to transform us according to your likeness, O Lord. Baguhin niyo pong aming mga puso. Bigyan niyo po kami panibagong puso. Pusong dalisay, O Diyos. At nagdideklara po kami, ma-renew ang aming mind, O Lord God, sa araw na ito. Salamat po sa inyo. Pinupuri, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Lord. Hallelujah. Praise God. At tayo pong lahat ay makakaupo na. Yan. Thank you, Lord. Thank you po. Maging sa lahat ng mga naka-join po sa atin, sa ating live. Good morning po sa inyong lahat. Thank you po, Lord. Yan, thank you po, Lord. Medyo mainit po ba? Ayan, kasi gusto nyo pag malamig naman, lilipat-lipat. Ano mas gusto nyo, malamig o mainit? Pag malamig, nagtatago kung saan po sumisiksik. Pag ayan na, tuloy, mainit. Pero mabuti ang ating Diyos. Salamat sa Lord, may malamig, may mainit. Mahirap naman yung laging malamig. Amen. Kailangan din natin ng init. Hallelujah. Lalo na pagdating sa ating paglilingkod sa Lord. Sabi mo lang sa katabi mo, dapat mainit ka. Amen. Dahil kanina, sabi sa ating Sunday school, marami kang pera. Kaya dapat mainit ka. Thank you po, Lord. Hallelujah. Shalom po sa lahat. Magbatean po tayo ng shalom. Thank you po, Lord. Shalom po sa lahat. Maging sa lahat po ng mga nasa live po natin. Good morning po sa inyong lahat. Thank you po, Lord. Pwede po ba nating basahin ito? 1, 2, 3, fire. Yun, may kaduktong ng amen. Amen. Sabi, no weapon formed against you shall prosper. Amen. Nung ako po yung maglalagay ng title, ay hindi ko alam kung anong mailalagay. Basta yan ang binigay ng Lord. Ayan na yung inilagay ko. Pero I believe, ito'y dinideclare or pinapaalala ng Lord sa atin sa mga panahon na ito. No? Bakit kaya? Baka kapatid, di ko po alam, baka may mga kanya-kanya tayong battle sa ating mga buhay. Sinasabi ko nga, araw-araw, mayroon po tayong battle na hinaharap. Hindi lang yung battle sa asawa mo. Hindi lang battle sa magulang mo. Hindi po, no? Hindi yan yung sasabihin mong, bumangon ka dyan, tanghali na. Hindi po iyan, no? Pero sinasabi sa word ng Lord sa atin, meron po tayong battle na we need to fight, no? Sabi nga daw po, it's not against flesh. Amen. It's not against flesh. But ano daw po? Against the spirit. Spiritual forces. Principalities. No? Meron tayong kailangang harapin at ito'y pinapaalala ng Lord sa atin, ng kanyang word, that no weapon formed against you shall prosper. Amen. Tanggapin mo yan, kapatid. Sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 16, nababasa nyo ba? Sobrang liit no? Above all, sabi, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. O sa ibang version po, evil one. No? Dahil sinasabi ng Lord dito, sabi ng Lord, take up
The shield of faith. Pwede bang magkaroon ka ng gesture na parang kinuha mo yung shield mo at hinarang mo? Yeah, parang, what? May sound effects. No? What? No? Di ko kayang ginagawa ni Pastor Jones pag binangonan. No, sabi, take up your shield of faith. Kamusta ang ating pananampalataya? No? Kailangan pala natin ng pananampalataya para ano daw po? So that, sabi, you will be able to quench all the fiery darts of the enemy or the wicked one. Bakit po sinabing to quench the fiery? Kasi noon po, ang labanan, yung arrow na may apoy. Hindi lang po basta arrow, kundi may apoy. Kaya yung Roman shield, meron po iyang sa loob. Bukod sa metal or iron, meron po iyang meron pong makapal na tela po na wet. Para kapag tumama po yung yung shield, yung fiery darts, pwede pong ma-quench or matupok yung apoy, no? Para matupok yung apoy. Kaya iyan pong Roman shield, hindi po yan sasabihin mong magaan. Kaya kailangan ang katawan mo masumaso. Kaya ang katawan mo dapat ibuhos mo. Kailangan ang katawan mo tawag doon hindi yung parang yung parang yung fit, no? Kailangan yung katawan mo physically fit ka dapat. Kasi hindi mo yan basta-basta mabubuhat. Kasi sa sobrang bigat po. Kaya pansinin mo yung mga sa picture po, sa mga image ng mga Roman soldier, makita mo talaga yung boses pa lang nila, di ba? Oh, you wow. Talaga kasi ang lalaking tao po nila, talaga naman yung kanilang mga muscle. Even nga sa sa mga gun, sa mga barel, di ba po? May tamang paghawak, may tamang kasi yung force niyan, yung gravity o yung pag hinawakan mo siya nang hindi ka marunong basta-basta, pwede kang gumanon, no, sa sobrang lakas, no? Kaya sinasabi ng Lord sa atin po dito sabi ng Lord, take up your shield of faith para po tayo sa anumang tira ng kaaway po sa atin. Kapatid, ikaw yung tutupok dun sa mga apoy, sa mga arrows na iyan. Amen. No, kaya sabi mo sa katabi mo, matindi ka pala. Matindi pala tayo. In ancient warfare, Roman soldier carried a large rectangular shield called a scutum. No, these shields were wrapped in heavy leather. No, napapalibutan daw po siya ng bibigat nitong mga kakapal nitong mga leather. Sino po sa inyo nakapaglaba ka na ng mga bedsheet? Yung mga yung mga yung mga comforter. Yan, yung mga comforter na ganyan. Lalo yung mga yung mga pinapadala galing mga US, mga ibang bansa. Ay, parang 'di ba yung para sasabihin mo ipamimigay mo na lang sa sobrang bigat. Sa kanila po parang ganun, heavy yung leather na meron po doon sa shield na iyon. And soaked in water before the battle. So, sinusok o binababad po nila yung kanilang shield, no, sa tubig bago po sila humarap doon sa battle. Kapatid, imaginein mo yung comforter nga lang Di ba yung, ibababad mo sa tubig, tapos bibit-bitin mo ganon, makikipaglaban ka pa. Parang ang hirap niyan. Hindi madali. Tapos kailangan attentive ka pa. Meron ka pang ibang weapon, armas na hawak. Kaya kailangan physically fit ka rin no? Akma rin yung katawan mo. Kasi kung lantoy-lantutay o yung sasabihin mo, payat ka o lelembot o malambot-lambot ka, kapatid, baka yung pagkabasa, pagkaahon mo pa lang No? Yung sabi ko nga, imagine na lang natin yung comforter na binasabo.
Yung parang, yung kukunin mo na po siya, di ba? Yung parang, iano mo na, naku po, grabe, sobrang bigat. Kaya si Mami V noon, ang ginagawa po niya, kukuha siya ng upuan, ng mga ganyan. Doon niya lang, hindi niya na iaano. Oo, hindi niya napipigain. Ikaganon niya na yun. Kasi, paano mo nga naman, ang bigat. Sa kanila, isusok pa po nila yon sa water before they go to the battle. Kaya imaginein po natin yung bigat. Bukod sa mabigat na siya, nang walang tubig, lalo yung may tubig. Heavy leather nga daw po. When the enemy launched arrows tipped with pitch and set on fire, the wet leather would instantly smother and extinguish the flames upon impact. Yung po pala yun, kaya kailangan po siyang basa. Bakit? Kasi pag hindi siya basa, pwedeng masunog. Pwede pa silang kumalat pa yung apoy. No? Kaya ganyan po labanan kahit malayo ka. No? Pag hindi po nila yan naharang, pwedeng maapuyan sila doon sa kanilang kampo. Kaya ganun katindi at kaimportante yung shield sa kanila. Sabi po dito, Paul draws a parallel to this, instructing believers to take up the shield of faith, sabi sa Ephesians, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Imaginein mo, yung sinabi dito sa word ng Lord, kapatid, ito sinabi ng Lord dito sa, ayun, may napansin akong umattend dito sa online o kaya parang batiin natin si Brother Zernan Lucena. Good morning po sa inyo, Brother Zernan. Ang father po nila Sister Tin at ni Sister Trisha. Siyempre, nandyan din si Sir Vanji. Hello, Sister Vanji. Good morning sa inyong dalawa. Hallelujah. Sila yung nagko-comment dito, kaya uy, may mga nag-heart. Hallelujah. Thank you po, Lord. No, sabi po dito ayan, nawala na tayo sa ating love team kasi no, may apoy, hindi lang po basta arrows ang ginagamit. Kumbaga parang dinefine dito sa word ng Lord, merong ang atake ng kaaway, may apoy. Ang apoy, kapatid, alam natin na pwedeng makahawa. Nakukuha niyo po in the spirit. Kapag pinabayaan mo yung araw ng kaaway sa tahanan mo, anong pwedeng mangyari? Kapatid, pwedeng kumalat. Pwedeng makahawa. Na imbis ikaw lang ang tinitira ng kaaway, ang totoong target naman ng kaaway, pwedeng lumawak. Pero alam mo yun, pwede. Yun talaga ang purpose. Yun talagang gusto ng kaaway. Maapektuhan, lumawak yung kanyang pag-atake. Pero kapatid, sabi mo sa katabi mo, huwag kang pumayag. Amen? Meron kang shield of faith. Amen? Thank you po, Lord. Hallelujah. Binigyan po tayo ng Lord ng weapon. Amen? In the Spirit, binigyan tayo ng Lord ng weapon. Sabi mo sa katabi mo, meron kang weapon. Gamitin mo yan. Baka nakatago yung weapon mo, gamitin mo yan. May problema ka, may pagsubok ka, may pag-atake ang kaaway sa iyo, gamitin mo yung weapon na binigay ng Lord sa iyo. Amen. Sabi, take up the shield of faith. Iharang mo yan, gamitin mo yan sa flaming arrows ng kaaway. There are battles that cannot be seen with physical eyes. No? Alam natin yan. Na may mga battle na hindi mo basta-basta nakikita sa physical mo. Hindi mo alam may nangyayari behind doon sa mga nakikita mong problema, nangyayari, present sa iyo. Behind doon, may mga battles na hindi po nakikita physical. O ng physical ng mga mata mo. There are attacks that are not natural. Naranasan mo na ba yan, kapatid? Parang may mga atake ang kaaway na parang
Medyo kakaiba to ah. Parang iba to ah. Iba sa mga natural, normal na nangyayari. Sabi, they are spiritual arrows releasing from dark realms against destinies, families, ministries, health, kasama pati health, marriage, spiritual lives. No, yan daw po yung mga spiritual arrows, flaming arrows na gustong atakin o i-release ng kaaway sa bawat isa sa atin. Against sa yung destiny, yung plano ng Lord, yung inihandang destiny ng Lord sa iyo, inaatake at gusto rin niyang atakihin, pamilya mo. Kapatid, kamusta kaya ang ating mga pamilya? Tanungin mo ngayon katabi mo, kamusta pamilya mo? Kamusta pamilya natin? Kasi yan po yung mga, hindi basta-basta nakikita rin, baka hindi mo alam. Inaatake na yung pamilya mo, pero wala kang ginagawa. Naku, mahirap yan. Baka tayo parang, tawag doon, complacent tayo. Baka nagiging complacent tayo at may nangyayari na palang atake sa pamilya natin, di natin alam. Kapatid, mahirap yan. Kailangan natin ilaban ang ating mga pamilya. Amen? Kailangan mong ilaban yung anak mo, kailangan mo ilaban yung asawa mo, kailangan mo ilaban yung pamilya mo, yung magulang mo, kailangan mo ilaban. Ano pa? Inaatake, ministry. Kamusta ating mga ministry? No? Alam niyo po, na-share ko nung meeting ng mga leaders, yung sasabihin mong spirit of doing nothing. There is a sin or you are committing sin kapag wala kang ginagawa. Hindi lang po dahil may nagawa ka kaya ka nagkasala. May kasalanan o may hindi rin tama kapag wala ka ring ginagawa. Antindi po nun, medyo talaga. Pero hindi po natin nahayaan iyan. Amen. Sa ating mga ministry, kapatid, no, be fruitful in Jesus' name. So yan, inaatake, destiny mo, family, ministry, even health. Sabi mo nga health. Pati health. Kamusta yung mga pangangatawan natin? Kamusta? We pray in Jesus' name for divine health sa bawat isa. Ito kasi ang problema, ito ang challenge. Kapag hindi ka healthy, kapatid, o hindi tayo healthy, talaga maaapektuhan yung ating pong paglilingkod sa Diyos. Amen? Paano tayo makakapaglingkod kung tayo po'y laging may sakit? Hindi po natin pinapayagan yan. Sabi, take up the shield of faith. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may shield of faith ka. Kung inaatake ang health mo, harangan mo ng faith mo. In Jesus' name, pinagaling na ako ng Diyos. Amen? No, in Jesus' name, by stripes, we are healed. I'm healed. Amen. No, even marriage. Sino po dito, kasal ka na? No? Sinakal, hindi sinakal. Kasal ka na. Kamusta yung marriage mo? Kamusta yung relasyon nyo mag-asawa? May apoy pa ba? Nasunog daw. Fiery darts. Kamusta yung relasyon nyo mag-asawa? No? Kapatid, kung ikaw ay may asawa, kasal kayo, mahalin mo asawa mo. Baka yung asawa mo hindi mo na nayayakap. No? Sa leeg niya yakap. No? Kamusta yung asawa mo? Kahit na yung asawa mo ay medyo, sasabihin mong medyo pasaway ito, kapatid, i-express mo pa rin yung love mo sa kanya. Huwag mong hayaan na tira kasi ng kaaway yan. Isa sa mga arrows, fiery darts ng kaaway yan.
Kahit mainitin ang ulo ng asawa mo, timplahan mo ng kape na may asin. Ay, hindi. Hindi. No? Sabi tuloy ni Gladys, ayun, alam ko na. Ay, hindi. Hoy, mabait yan si Gladys. Huwag niyo hawaan si Sir Angie. Ayun, si Sir Jira. Huwag niyo hawaan. Hindi, mabait yan. No? Jira, huwag mong hawaan ng mga hindi pagpapaalam, ha? Yung mga hindi nagpapaalam dyan. Ay, ibayin niyo si Gladys. Ano yan, bait yan si Gladys. Hallelujah. Kapatid, no? Kasi pag sira na relasyon yung mag-asawa, paano pa yung family niyo? Paano pa yung anak mo? No? Kung ang asawa mo ay nagkakaroon ng challenge, walang ibang tutulong at dapat tumulong dyan, ikaw. Amen? Ikaw. Kung nakikita mo asawa mo, medyo down. Kapatid, konting yakap naman sa asawa mo na may kasamang yakap sa leeg. No? I-restore mo yung love mo sa kanya. Kahit na lagi ka na lang sinisigawan. Kahit nakakaranas ka sa kanya ng, alam mo yun, ng mga masasakit na salita, mas lalo mong mahalin yung asawa mo. Kasi fiery darts ng kaaway iyan. Yung kayo'y maghiwalay, yung kayo'y maging broken, yung kayo'y masira ang relasyon. Huwag mong hayaan, kapatid. Amen. No? Kailan mo huling sinabihan ng I love you yung asawa mo? Baka nung Valentine's Day, ay ba naki-Valentine's ka, no? Kailan mo huling sinabuyan tuloy? Kailan mo huling sinabihan? Ano ba naman yan? Kailan mo huling sinabihan yung asawa mo na, mahal kita, bebe. Kailan mo huling sinabihan yung asawa mo na mahal kita, I love you. Wow, si Sister Jo daw, kahapon lang daw. Kaya pala ang tindi ng blush on dito niya. At, tignan mo, maisama nga yan sa Yumakaw. Couples. Sa couples ng Yumakaw. No? Hallelujah. Naging sweet kasi ngayon si brother, no? Ayaw naman magpaiwan. Sa sobrang sweet. Nag-CR na si Sir Jo. Asan ka na? Nasa tindahan lang. Asan ka na? Sumobra naman. Pero, ganun kamahal. Hallelujah. Thank you po, Lord. So kapatid, inaatake, no? Gusto sirain ng kaaway iyan. Isa sa mga, target ng kaaway, yung marriage. Kaya alam nyo po, ang gusto ng kaaway, wala ng marriage. Kaya sa Lord, kasalanan yung kayo'y magsama bilang mag-asawa pero hindi kayo kasal. Kasalanan sa Diyos yan. Sa paningin ng Lord, hindi tama. No? Kaya lang ang kaaway, yun ang gusto niya. Bakit? Alam mo, sabi nga naalala ko ito sinabi ni Pastora Cynthia, ang kinakatakutan ng kaaway ay yung taong pinag-isa. Kaya may mga wedding, kapatid. Ay nako, yung kalangitan nagre-rejoice. Amen. No? Kaya ingatan mo yung marriage mo. Huwag kang gi-give up doon sa asawa mo. No? Ingatan mo daw yung marriage license mo. Asa na yung marriage contract mo? Baka inano na ng daga. Asa na yung mga marriage nyo? Ingatan mo yung marriage nyo. Marriage license daw. And spiritual, ayan, inaatake po iyan ng kaaway. No, makikita natin mamaya. Sige po.
Let's continue. Sabi, many people are fighting invisible warfare while treating only visible symptoms. No? Madalas, doon po tayo nakafocus sa nakikita lang natin na challenge o problema. Pero hindi natin alam, may mas matinding dapat nating ilabanan in the spirit. No? Yung behind doon. Halimbawa, itong electric fan, hindi gumana. Ang gagawin po dyan ng mga electrician, kailangan nilang ma-diagnose. Halimbawa, tatanong sa'yo, kailan ba na ano yan? O kailan di gumana? Ano ba nangyari? May tunog bang ganito, ganyan? O ganyan? Tapos magpalit ka na lang. Diba? Bubuksan po nila, aalamin nila, baka nasa loob, o etc. Sabi po dito, some arrows are sent to weaken prayer lives. No, ito pong mensahe natin, paalala ng Lord na kung saan, baka nangyayari nga sa atin ito. Hindi natin napapansin. Sabi, some arrows, yung tira ng kaaway, no, tinitira po niya, nire-release niya, tinitira sa atin to weaken our prayer lives. Yung ating mga prayer time. Kamusta po ang ating pananalangin? Nakakapag-pray ka pa ba, kapatid? Baka pati sa pagkain, hindi ka na nakakapag-pray. Dati kahit saan ka magpunta, mananalangin ka. Bago ka umalis, magpipray ka. Sa bahay, may prayer time ka talaga. Kamusta po ang ating mga prayer time? Some are sent to create confusion. Isa pa sa arrows ng kaaway, sinisent niya to create confusion. Bakit nangyayari ito? Baka hindi niya na ako love. Baka may iba na siya. Ba't hindi kaya kami pinansin ni Pastora? Baka naman galit na siya. No? Some daw po, arrows sent to create confusion. Ngayon po yung nangyayari sa ating government. No? Yung mga tao, gulong-gulo na. Lalo ngayon, sino ba talaga ang ating Senate? No? Parang gulong-gulo na. Sabi pa, some attack finances. Kamusta po ang ating finances? Kamusta finances nyo sa bahay? Kamusta finances ng bawat isa sa atin? Kapatid, take up your shield of faith. Yung pananampalataya mo, i-release mo sa kaaway na you are blessed. I'm blessed. That's your faith. That's our faith. Kung sinasabi ng kaaway, imposible, hindi. Ang pananampalataya mo, walang imposible sa Diyos. Amen. Hindi yung pagtinira ka ng kaaway, imposible yan, imposible. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Imbis na tupa, naging baka na. Oo nga. Kapatid, sabi ko po, we are so blessed. Ang church po natin ay so blessed po talaga. We praise and glory to God. Ang jugs go ay blessed. Sabi ko kay Pastor talaga, nagkikwentuhan kami ni Pastor sa church natin. Salamat sa Lord and all glory to God. May mga engineer tayo, may mga accountant tayo, may mga teacher tayo. May mga magagandang trabaho yung mga kapatiran natin. Salamat po talaga sa Lord. Pinagkikwentuhan namin ni Pastor yan. Sabi ko kay Pastor, salamat sa Lord, no? Salamat sa Lord. Nung nagkaroon po dito ng fellowship, yung mga pastor, naku, blessed na blessed po sila. Ang daming food No? Talagang sabi nung mga hindi nakapunta, sabi nila, uy, piyesta. Ang inihanda lang naman natin dalawang ulam, pero sarap na sarap sila. No, that's our heart na i-bless, i-honor natin ang mga man of God. Amen. Wala tayong pipiliin, kundi basta man of God yan, i-honor natin. No, dahil ino-honor natin ang Lord.
Oh, kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, blessed na blessed ka. No? Blessed na blessed ka, may anak ka. Ang sipag ng anak mo magtrabaho. Amen. Salamat sa Lord, nakakatulong na yung anak mo. Sabi ko nga kay Sister Annabel, ano pong feeling na wala na kayong estudyante? Naman talaga. No, wala nang estudyante. Sabi ko sa inyo, kasi kami, attend pa dito ng mga, kami nila, attend pa ng ng mga, ang tawag doon, mga PTA, gano'n. Sabi ko kay Sister Annabel, anong feeling? Si Sister Ellen hanggang ngayon. Pero pinagpala ka, kapatid. Hallelujah, pinagpala tayo ng Diyos. Ipagpasalamat mo yan sa Lord. Kaya kung ang naririnig mo, kaya tama eh. Tama po yung sinabi ni Sister CJ na huwag mong ilalabas sa bibig mong wala kang pera. Hindi, may trabaho ka nga eh. May trabaho nga sa pamilya mo, may nag-aabot nga sa'yo. Hindi, we are blessed. Amen. No, we are blessed. Thank you po, Lord. Hallelujah. Salamat sa Lord. May aircon po tayo dito sa church. Amen. Yung ipagpapasalamat mo, yung kahit yung mga simpleng bagay po na ganyan, ipagpapasalamat natin sa Lord. Yung katabi mo, maganda, pogi. Wow. Kaysa naman, pagharap mo, sabihin mo sa... ano pa, inaatake pa, relationship. Padagdagan lang pastor ng law. Relationship, inaatake din yung relasyon. No, kamustahin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, I love you with the love of the Lord. Walang walang magaganon. Ito pa, specific, sleep. Nakakatulog ka pa ba, kapatid? Ngayon daw po, Ngayon daw po, kung noon ang tulog, mga 6:00, ngayon daw ang mga tulog na ng mga tao, 11, parang 10:00 na yung parang sasabihin mong noon na na mga 6:00. Ngayon ang mga tao, 10:00, 11:00, no? Kahapon po ay galing kami sa Lumban at ang ganda ng ginawa ng Lord. All glory to God. At kami nakauwi ng mga 12 na ata. 12 na kami nakauwi. Pero salamat sa Lord. Kasi pag uwi pa namin, kala ko diretso tulog na. Sabi nila Israel, I'm hungry, Mom. Di kung anong oras na kami tuloy nakatulog na. Pero paggising ko kanina, nagising ako ng mga 2:00. Biruin mo, natulog po kami siguro mga 1 na, Pastor, o pasado. Pero nagising po ako mga 2:00. Pero ang feeling ko, ang haba na ng tulog ko. Sabi ko, ang ganda nung yung ganitong kakatulog lang talaga namin. Pero ang feeling ko po talaga nun, ang haba na. Pagtingin ko sa oras, pwede pa, unti pa, tulog pa ng Tapos nagising na naman po ako mga 4:00. Yun na yung hindi na ako umidlip. Sabi, kamusta yung ating mga pagtulog? Pati sa pagtulog, inaatake ng kaaway. Di ka ba makatulog? Manalangin ka, mag-pray ka sa Lord. No? Emotions. Kamusta daw po mga emosyon natin? Kasama yan sa gustong atakihin ng kaaway. Kapatid, hindi tayo emosyonal. Hindi po tayo emosyonal. Amen. Sabi pa, spiritual hunger, inaatake. Kamusta na yung uhaw, gutom natin sa Panginoon? But today, by the power of Jesus Christ, every hidden arrow shall be exposed and destroyed. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Pwede ba sabihin mo, Amen? Mag-agree ka. Amen. Kasi sabi, by the power of Jesus Christ, lahat ng mga katago-tagong arrows ng kaaway na iyan, i-expose ng Diyos, wawasakin at sisirain ng Diyos bago pa i-release yan sa'yo.
sinira na ng Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. What are demonic arrows? Ano itong sinasabing fiery darts na nire-release ng kaaway? Sabi po dito, demonic arrows are satanic projections. Target against a person's life to produce pain, delay, fear, affliction, failure, stagnation, temptation, or distraction. Kapatid, i-check mo yung buhay mo. No? Hindi pwedeng laging may pain. Magkating ko. Ay, hindi. Hindi pwedeng laging may pain. Oo, pwede tayong makaranas na tayo po'y nasasaktan. Pero kung lagi ka na lang, hindi po eh. Sabi isa yan sa demonic arrows ng kaaway. Para mamuhay ka dito sa pain na ito. Eh, hindi ka po kinreate, hindi tayo kinreate ng Lord na mamuhay tayo full of pain. Hindi po. Ikaw nga yung gagamitin ng Lord para sa mga nasaktan na iyan, nakakaranas ng pain. Ito pa mahirap, delay. Ang hirap kayo ng delay, lalo na kapag ang sahod, delay. Halimbawa, may babayaran ka. No, naku po, mahirap. Delay. Kamusta mga ministry? Isa daw po yan sa demonic arrows ng kaaway. Ma-delay ang blessing, ma-delay yung maranasan mo, purpose ng Lord, ma-delay yung dapat na mangyari sa'yo. Huwag mong hayaan. Ano pa? Fear. Isa sa mga demonic arrows ng kaaway, yung takot, affliction, failure. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka failure. Amen. Stagnation. Kamusta yung anointing? No, kamusta po tayo? Dapat hindi tayo stagnant. Yung mga stagnant na mga water, kapatid, ang daming nangyayari doon. Di na maganda amoy, at kung ano-ano pang mga insekto na mga tumitira, at kung ano-ano po. Hindi. Pero in the spirit, yan ang gustong gawin ng kaaway. Yung ikaw ay mamuhay na hanggang dyan ka na lang. Kapatid, sabi, take up your shield of faith. Sabihin mo sa kaaway, hindi, may plano ang Lord sa akin. Ano pa? Temptation or destruction. Job 6:4. Basahin po natin. 1, 2, 3, 5. For the arrows of the Almighty are within me. Pwede bang sabihin mo yun sa sarili mo? Hallelujah. 1, 2, 3, 5. For the arrows of the Almighty are within me. Hallelujah. Kaya sabi ng Lord, fight the good fight of faith. Amen. The enemy does not waste arrows randomly. Hell studies patterns. No, darkness looks for open doors. Ayan na, kaya huwag kang magbubukas ng pintuan. Tandaan mo kapatid, walang kapangyarihan ng kaaway sa iyo unless magbukas ka ng pintuan sa kanya. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Huwag kang magbubukas ng pintuan sa kaaway. Iingatan mo yung mga lumalabas sa bibig mo. Amen. Iingatan natin yung mga salita na lumalabas sa ating bibig. Kung halimbawa man sinabi ng doktor sa'yo, sis, o nay, baka 3 araw na lang kayo. Antindi naman. Baka 3 araw na lang kayo. Take up your shield of faith. Hindi ako 3 araw. 3 buwan naman. 3 buwan naman. Huwag naman 3 araw. Sabi, huwag kang mag-open door sa kaaway. Darkness looks for open door. Ang ginagawa ng kaaway, titingin-tingin, hahanap-hanap, huhulihin ka. Kapag may bukas na pintuan, aba, papasok. The enemy watches for spiritual weakness. Ayan na. Ang kaaway nakaabang.
Pag nakita niyang hihina-hina yung spiritual mo. Ano pa? Prayerlessness. Bitterness. Yung ikaw ay kulang na sa panalangin, wala ka ng panalangin. Yung ikaw ay puno ng bitterness, compromise, and ignorance. Yan ang gustong gawin ng kaaway. Yan yung kanyang mga arrows. But the good news is this. Every arrow can be detected. Palakpakan natin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Para tayong may mga iron dome spiritually. No, kapag merong umaatake, sinasalubong na. Bago pa bumagsak doon sa land, no, sasalubungin na. Sabi, you have and we have every arrow ng kaaway can be detected. Every arrow can be stopped. Di lang basta ma-detect, kundi you have the authority and power para pigilan iyan. Amen. Sirain at wasakin yung mga arrows ng kaaway na iyan. Amen. Ano pa? Every arrow can backfire by the authority of Jesus. Mas matindi yung authority, yung power ng ating Panginoon na nasa atin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, nasa iyo si Lord. Nasa iyong Panginoon. Sino pwedeng sumira ng buhay mo? How to spot demonic arrows. Paano nga po ba? Sudden unexplainable spiritual weakness. Tignan natin. Sabi pa dito, you once loved prayer. You once burned for God. Nakaranas ng apoy, matinding pag-ibig sa Diyos, pananalangin, but suddenly, you feel spiritually dry, heavy, disconnected, and exhausted without explanation. Yung po pala yun. Naranasan ko na yung bagay na to eh. Yung galing ka doon sa napakainit mo sa Lord, nag-fasting ka, ang init mo sa Lord, nananalangin ka, babad ka sa Lord, bigla na lang, suddenly, parang ang bigat. Parang nakakatamad. Parang masyado, exhausted. Pero hindi mo mapaliwanag ba't ganun yung nararamdaman mo. Naramdaman nyo na po yung ganyan? Yung galing ka naman sa church, ang saya-saya, ang ganda na nangyari. Biglang pag-uwi mo, parang, tununununun. Suddenly, bigla ka naging dry. Tapos, biglang parang, mag-leave muna kaya ako sa GC. Hindi muna kaya ako umattend. Biglang in-isolate mo yung sarili mo. Pero hindi mo mapaliwanag, ano ba itong nangyayari sa akin? No, yung parang, ano ba ito? Ayoko muna silang makita. Biglang ganon, sabi, that's demonic arrows ng kaaway. Itong mga sudden, unexplainable na nangyayari spiritually. Sabi, this can be an arrow against your spiritual fire. Kapatid, wag mo hayaan. Kaya pag ako po, nakakaranas na parang gano'n na ang bigat, parang talagang lalabanan ko. Idideklara ko sa bibig ko na excited ako. Excited ako umattend na church. Excited ako makarinig ng word ng Lord. Excited ako magpuri sa Lord. Alam niyo po, kitang-kita ko talaga, ramdam na ramdam ko, nababago yung atmosphere. Nababago yung isipan ko, nababago puso ko, nababago po. Kaya kapatid, nilalabanan po yung ganito. Kasi pag hinayaan mo na lang yan, talagang di-disconnect ka. Sisin ka nga. Di ba may mga announcement, magsisin ka pero parang ikaw disconnected ka. Kaya kasalanan daw po yung sin lang. Huwag ka daw mag-sin lang, mag-react ka. Mag-comment ka. No, sabi suddenly,
Yung mga unexplainable na mga spiritual weakness na nangyayari po sa atin, no? Isa po yan sa demonic attack ng kaaway na hindi mo mapaliwanag bakit biglang ayaw ko na mag-church. Nawalan na ako ng gana. Bakit ayaw ko muna makita pagmumukha ng mga kasister ko, ka-brother ko? Ba't ganito? Pero hindi mo mapaliwanag. Gusto ko naman umatin ng church, pero bakit parang ganito? That's the demonic attack ng kaaway. Yung feeling na ang bigat-bigat, dry. Sabi, this can be an arrow against your spiritual fire. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:19, ano daw po? Quench not the spirit. Huwag mo pigilan yung pagkilos ng kaaway. No? Dapat na i-quench mo yung fiery darts ng kaaway. Huwag mo i-quench yung pagkilos ng Holy Spirit sa buhay mo. Kung ikaw aapuyan ng Diyos, allow the Lord, allow the Holy Spirit to pour out His Spirit, no? Apuyan ka, magpaapoy ka sa Diyos. Pero may kasama po yung pagkukorek, pagtatama. Hindi madali. Sabi dito, Paul is warning believers not to smother or obstruct the work and guidance of the Holy Spirit in their personal lives and in the church. Pag may kilos ang kaaway, huwag mo pigilan sa buhay mo. Kasi yan yung magpapagaling sa'yo, sa atin. No, yung spiritual weakness na nangyayari sa bagay sa buhay natin, yung pagkilos ng Holy Spirit. Kaya ang work ng Holy Spirit is to empower us, to strengthen us. Kaya napakahalaga yung ini-invite natin yung pagkilos ng Holy Spirit. Pero kung wala at pinigilan mo ang pagkilos ng Holy Spirit, di ka ma-restore. Mahihirapan na tayo po ma-restore. Sabi, this can happen through disobedience. Paano nangyayari daw po ito? Yung open door, yung door of disobedience. Kaya nangyayari yung pumapasok yung fiery darts ng kaaway. Sabi, this can happen through disobedience. Ignoring God's promptings or living by worldly desire. Yan yung mga pintuan na gustong-gustong pasukin ng kaaway. Yan yung mga pintuan na gusto ng kaaway na marating mo, mapasok mo. Yung tayo ay mag-disobey sa Lord, i-ignore ang Panginoon, mamuhay tayo worldly, kapatid, hindi dapat yan nangyayari. The enemy knows that once your fire dies, ano pwedeng mangyari? Discernment weakens. Ihina yung discernment. Kaya hindi mo napapansin, hindi na pala tama yung ginagawa mo. Hindi natin napapansin, mali na pala yung mga pintuan na pinapasok natin. Have you noticed strange, repeated patterns? Kanina sinasabi ni Sister CJ sa Sunday School, yung paulit-ulit na nangyayari sa'yo. No? Paulit-ulit na lang. Dapat bago nangyayari sa'yo. Sabi, have you noticed strange, repeated patterns? Ano po iyon? Near success syndrome. Muntik na lang. Lagi na lang muntik. Alam mo yun? Ba't ganun? Lagi na lang muntik. Hindi marating yung yung success. No, nangyayari daw po paulit-ulit, repeated disappointment. Yung lagi ka na lang nadi-disappoint kasi may nangyayaring hindi maganda. Ano pa? Constant setbacks. Endless delay. Wala nang katapusan yung delay. Lagi na lang may delay. Aba, hindi pwede yan. Gawa po ng kaaway yan. Cycles of destruction. This may not be ordinary coincidence daw po. Kundi move ng kaaway iyan. Yung dapat na may matapos ka, hindi mo matapos-tapos. Let's say sa ministry. No? Hindi po pwedeng lagi na lang delay. Hindi po pwedeng lagi na lang na sana nagawaan na natin eh. Pero hindi nagawa. Wala tuloy, kamuntikan lang lagi tuloy yung success. Laging kamuntikan. Hindi.
Victorious na nga tayo eh. Amen. Sabi yan po, hindi po yan coincidence. Kundi yan po yung pattern ng kaaway na gusto ng kaaway nangyayari sa buhay mo. May business ka? Kapatid, take up your shield of faith. Pananampalataya mo, ideklara mo. Sabi, for we wrestle not against flesh and blood. The enemy loves cycles because cycles imprison destinies. Gusto ng kaaway, paulit-ulit nangyayari sa iyo yan. May pattern ng kaaway na gusto niya, yun yung mangyari sa iyo. Pero huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Kunin natin yung pattern ng Diyos. Sabi ng Lord do you not see? I am doing a new thing. Bago ang Lord. Laging bago ang inihahain ng Lord sa bawat sa atin. Sabi, but today, every evil pattern breaks. In Jesus' name. Amen. Huwag nating hayaan yung pattern ng kaaway, yung nangyayari na susunod na lalakaran po natin. Let's break it. Umpisahan natin, wasakin natin. Kung ang gusto ng kaaway, ang pattern, paggising mo pa lang ng umaga, cellphone ka na, babad ka na agad sa mga kung ano sa social media. Kapatid, break that pattern. Lalo po ngayon, mag-aiwad na. Umaten po tayo ng aiwad. Amen? Some arrows attack through fear, nightmares, torment, anxiety, and oppression during sleep. May pag-atake ang away sa ganyang bagay kahit na sasabihin mo, ikaw ay natutulog. Sino po dito nakaranas na ng ganyan? No? Sabi, thou shall not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that fleeth by day. In Psalm 91 verse 5, not every battle is psychological. Tandaan mo, not every battle is psychological. Some and most of the time are deeply spiritual. Hindi porket yung sasabihin mo na parang, di ako makatulog. Baka meron na akong sakit sa pag-iisip. Ano kaya yung mga nakikita ko sa paligid ko? Baka ano na ako? Uy, gisingin mo nga ako. Ano? Hindi po. Ask the Lord. Baka naman kaya hindi ka pa makatulog, may gustong ipapray ang Lord sa'yo. O kaya baka naman ginigising ka ng Lord ng alanganing oras kasi may gusto siyang ipapray sa'yo. Amen? Lalo na kung ikaw ay may calling. Sabi, but God never called His children to live in fear. Sabi mo sa katabi mo, alisin mo yung takot mo, kapatid. No? Huwag kang matakot sa anumang arrows na ititira ng kaaway. Attacks against your purpose. The enemy attacks people who carry destiny. No? Ito yung mga inaatake. Alam kasi ng kaaway. No? Alam ng kaaway may purpose ka. Alam ng kaaway may inihandaan Lord sa'yo. Why was Joseph attacked? Because of purpose. Why was David hunted? Because of destiny. Kasi alam nila si David, tinawag ng Lord, inanoint ng Lord si David to be king. Kaya hiniharangan, pinipigilan. Why was Jesus tempted? Because of assignment. May gagawin kasi ang Diyos. No, may assignment siyang kailangan niyang matapos, pero dinidistract at pilit dinidistract ng kaaway. Pero walang nagawa ang kaaway. Kapatid, ikaw din. Amen? The greater the calling, the stronger the resistance. Kapag ikaw gagawa ng bahay at ang gusto mo ay 10th floor, kapatid, kailangan mo laliman. May tamang lalim din yung hukay. Hindi pwede sasabihin mo, ang hukay mo lang pang isang floor lang, ground. Tapos ang plano mo, 15th floor. Tapos yung common lang na hukay ang gagawin mo. Aba, anong pwedeng mangyari mga engineer natin dyan? No? Kaya nga minsan, alam nyo po,
Kahit na isang floor pa lang sila, kapag may plano po silang pataasan yan, nire-ready na po nila yung ano nila. Kumbaga, umano na yung ilalim niyan. Na halimbawa, pwede to hanggang second floor, hanggang third floor. Hindi po pwede sasabihin mo na ang plano mo 15th floor, ang hukay mo 8 feet. 8 feet lang. Naku po. No? Hindi po pwede. Kapatid, the greater the calling, the stronger the resistance. May pagkakatawag ang Lord sa'yo. Hallelujah. Salamat sa Lord. Pero kailangan maging matatag ka din. But resistance is proof that heaven invested something valuable inside you. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, apakatindi mo pala. No, apakatindi mo pala. Kaya ganun na lang yung kaaway. Gusto kang pigilan kasi may purpose, may assignment ka. How to stop demonic arrows? Paano nga ba ito pigilan? Wasakin yung mga arrows na iyan. Tingnan po natin. Very simple lang pinapagawa ng Lord sa atin. We need to go back to our spiritual na basic na ginagawa po natin. Number 1, live a life of prayer. Hindi po sinabi na mag-fasting ka ng 100 days. Hindi po. Bumalik tayo sa pananalangin. Buhay pananalangin. Prayer is spiritual defense. A prayerless believer is exposed in battle. Sabi po dito in Ephesians 6:18, basahin po natin, 1, 2, 3, 5, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Sabi po dito, always. Hindi lang pag may problema, hindi lang pag may kailangan. Always. Some arrows only live after intense spiritual warfare. Yung mga arrows na yan, pwede yan masira, mawasak yan. Pagkatapos ng napakatindi, intense na spiritual warfare mo. Naranasan niyo po yun. Ako naranasan ko yun. Nakahiga po kami. Ako, si Sister Angie, si Pastor Jeff. Ikaw nga ba yung Sister Angie? Nandito. Oo nga, Sister Angie. Tapos, hindi pa ako nun marunong mag-tongues. Nagpipray ako, hindi pa ako. Parang alam mo yun, tulog ka nagising. Pero sila tulog na po, patay ilaw namin. Sabi ko, Lord, gusto ko pong maranasan po, yung ganito ganyan. Nagpipray ako, tuloy-tuloy ako nagpipray. Maya-maya may nakita po ako. Napakalaking kulay itim na pumasok doon sa kwarto namin. Ang laki-laki po niya na pumasok sa kwarto namin. Tapos nakita ko, lumagpas sa akin, lumagpas kay Sister Angie, pumunta kay Pastor Jeff. Tapos kitang-kita ko sasakalin si Pastor Jeff. Pray ako, Lord, in Jesus' name. Nag-warfare ako, doon ako nakapag-umpisang makapag-tongues. Tuloy-tuloy ako nakapag-tongues. Ayun pala, warfare na yun, hindi ko alam. Nagwa-warfare ako, tuloy-tuloy. Ang tagal ko po noon, hanggang sa maya-maya, wala na yung demonyong nakita ko na yun. Bumangon ako, ginanong ko si Pastor Jeff. Uy. Sabi niya, ay, buhay pa. Sabi ko talaga, ay, buhay pa. Kasi parang talagang totoo yung nakita ko. Sabi ko, yun pala, may purpose pala ang Lord. Sabi, some arrows only live after intense spiritual warfare. Nararanasan po namin ni Pastor Jumsian, lalo pag tatawagin po kami, may kailangan ipag-pray. May pinag-pray kami sa Antipolo ba yung Pastor? Ay, hindi. Dito sila, sa Sunnyville dati. Eh di sige, dumating, ganyan-ganyan. Yun na i-share po namin. Nagwa-warfare kami, pray kami. Alam mo, yung mga nagtalunan yung mga iba-ibang klase, yung mga pusa, basta ang ingay habang kami nagpe-pray. Humangin ng malakas, biglang nawala. May mga ganun pong warfare. Sabi pa dito, prayer sharpens discernment and activates angelic assistance. Kaya napakahalaga po ng pananalangin.
Baka nakakaligtaan po natin to araw-araw. You need to pray for your child, for your children, yung mga anak mo, pumapasok, ipag-pray mo. Ipag-pray mo. Gabi pa lang, ipag-pray mo. Kung titignan po natin, manonood tayo ng balita, ang dami pong nangyayari. Laman nga ng balita ang Rizal eh. Kagabi lang nanonood kami na yung Binangonan, mayroong kinunan ng, yung motor. Wala nang magawa yung may-ari, parang, sige, tinutukan kasi siya. Kapatid, we need to pray. Amen. Pag-pray mo, asawa mo, nagtatrabaho. Pag-pray mo, pamilya mo. Yung mga pamilya mo, naiiwan mo sa bahay niyo. Ipag-pray. Amen. Number 2, use the Word of God as your weapon. As our weapon. Binigay ng Lord sa atin yan. That's our sword. Amen? Hallelujah. Jesus defeated Satan by declaring Word. Amen. Nung siya'y tinitempt, ano ginamit ng Lord? Word ng Lord. Sabi, it is written, sabi ng Lord. Kaya sabi, take up your shield. Ano ba pananampalataya mo? Sa bawat tinitira ng kaaway sa iyo. Sabi, the Word is not decoration. The Word is a sword. Amen? Hindi dekorasyon ang salita ng Lord, ang Biblia sa bahay mo. Hindi ang dekorasyon. Gamitin mo yan bilang sword. Sabi, double-edged sword. Kahit saan mo yan, kahit sa ang gulo. Amen? The Word of God is active and alive. Sabi sa Word ng Lord. Kaya yung Word ng Lord, yung sword, pwedeng offensive, pwede rin siyang defensive weapon. Hebrews 4:12, basahin po natin, 1-3-5. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kapatid, saan ka may sakit? Saan ka may mga nararamdaman? Sa joints? Pwede yung word ng Lord. Sa marrows, ano ba yung marrows? Yung bone marrow. No? Kasi alam mo, loob-looban yan. Abot ng word ng Lord iyan. Amen, abot. Madalas ba sumasakit yung mga joints mo dyan? Abot yung word ng Lord. Amen, even though yung thoughts, yung attitude, yung heart, abot yan. Kayang abutin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. When the enemy says, you will fail, ano i-declare mo? I can do all things through Christ. When the enemy says, you are abandoned, kapatid, the Lord is my shepherd. I shall not want. Amen? May shepherd tayo. Pangatlo, maintain holiness and purity. Panatilihin po natin ang kabanalan. Sin creates openings for arrows. Kasalanan po pala yung nagbubukas ng pintuan para sa mga arrows ng kaaway. Ano daw po ito? Bitterness, unforgiveness, immorality, pride, and compromise give darkness legal access. Kapag hanggang ngayon may unforgiveness ka pa rin, binibigyan mo ng legal access ang kaaway sa'yo. Pag hanggang ngayon may pride ka pa rin, binibigyan mo ng legal access ang kaaway, parang alam mo yon? Welcome. Welcome, devil. Kapatid, welcome to the barn. Pag hanggang ngayon may bitterness pa rin, binibigyan natin ng legal access ang kaaway. Kapatid, tigilan na natin yan. Sabi, sin creates openings for arrows. Sabi, neither give place to the devil. Wag mo at wag na wag bigyan ng space ang kaaway sa buhay mo. Purity strengthens spiritual
authority. Kaya palakasin natin, patindihin natin yung purity sa ating buhay. Number 4, basahin po natin. Discern spiritual atmosphere. Some environments carry spiritual oppression. Not every atmosphere is safe for your spirit. Kapatid, hindi porket sasabihin mo, uy, ang saya dito. Uy, ang saya. O yung mga pinapakinggan nating mga music. Baka hanggang ngayon, puro wordly ka pa rin. Wordly pa rin yung pinapakinggan mo. Ano ba yung kanta yan? Ano ba yan? Yung may mga ganun-ganun. Hindi ko alam yung mga, no? Kung ano kasi yung uso, yun yung mga ginagawa ng maraming tao. Hindi nila alam minsan, yung mga steps, hindi na po maganda sa bata. Pero makikita mo yung mga anak mo, pag nakita mong nagganon-ganon din, ay, ang galing ng anak ko. Hindi mo alam yung mga mga step na yun, mga hindi maganda sa paningin, mga green. Ano nga ba yun? Hindi niya alam din yun. No, hindi ko alam hindi ko maano. Ang alam na lang natin, okay, yun lang. Okay. O ayun na lang, i-boost na lang. What enters your eyes? What enters your ears? Ano madalas pinapanood, pinapakinggan? What conversations surround you? O kapatid, sa trabaho, kilala ka bang Kristiyano? No? Dapat kilala kang Kristiyano, kahit magalak ka kapag sinasabi nila, uy, andyan na si ano. Atmospheres affect spiritual sensitivity. Amen. Pag alam mo na hindi tama pinag-uusapan nila, pag alam mo na mga green jokes, mga pinag-uusapan nila, huwag ka na makisali. Amen. Makaka-apekto yan sa spiritual na buhay mo. Amen. Kapag ang alam mo, ang mga sinasayaw na nila, mga hindi na okay. Hindi ko kasi alam. No? Pag alam mo nang hindi na maganda yung mga sayaw-sayaw na, huwag mo ngayaan. Sabi, it affects your spiritual sensitivity. Last, number 5, plead the blood of Jesus. The blood of Jesus still speaks. Amen? No? May kapangyarihan pa rin. Nananatili kapangyarihan, dugo ng ating Panginoon. Sabi, and they overcame Him by the blood of the Lamb. The blood cancels accusations. The blood destroys legal rights. The blood speaks mercy and victory. Amen. That's the blood of Jesus. Kaya kada Sunday, tayo po yung nagtitake ng blood ng Lord. Wow. Ang tinatanggap natin, katagumpayan, kinakancel natin, yung mga gawa ng kaaway, winawasak natin, anumang ginagawa ng kaaway. Basahin po natin at i-declare ito. 1, 2, 3, fire. No demonic arrow can survive where the blood of Jesus is honored. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Where's the blood of Jesus, kapatid? Nasa sa atin. Declaration. Pwede ka bang humarap sa katabi mo? Ayan. At idideklara po natin ito. Sige, humanap ka ng ano. Ayan, humanap ka. Pwede ba nating ideklara ito sa iyong katabi? Sige, 1, 2, 3, fire. Against your destiny is broken. Amen. Every satanic projection returns to sender. Amen. Every spirit of fear, delay, confusion, and oppression is destroyed. Your prayer fire shall arise again. Your spiritual eyes shall open. Your home shall carry the atmosphere of heaven.
In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Tayo po tayong lahat. Kapatid, do not fear the arrows of darkness. Fear disappears when light appears. Amen. Yung takot, nadi-disappear, nawawala pag dumating yung light. Amen. Sabi, greater is He that is in you. Walk in victory. Amen. Hindi po tayo papayag na tayo po'y kukutya-kutyain ng kaaway. At tayo'y parang paglalaruan ng kaaway. Hindi po. Sabi nga meron tayong courts sa heaven. Magbibigay tayo ng petition sa anumang kilos ng kaaway sa ating church, sa pamilya mo, sa ating ministry, sa mga pinapagawa ng Lord. Hindi po tayo papayag na tayo papapigil sa anumang kilos ng kaaway. Kapatid, fight the good fight of faith. Amen. Fight the good fight of faith.